Kampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Magandang gabi, Pilipinas. Sa ating mga kababayan, saan man kayo bahagi ng mundo na naroon dito sa atin o sa iba pang lugar, basta dun lamang sa safe. Andito po kayo ngayong gabi para na naman sa isang talakayan, usapang legal. Dito po sa paborito ninyong programang Abogado de Campanilla with the OG, Attorney Danny Con. Ako po si Bibet Orteza, ang inyong sawsawera ng bayan. Attorney Danny Con. Attorney Danny Con po, ang abogado de Campanilla ng bayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Buhay na buhay nga, sabi. Buhay na buhay. Medyo masama pa rin ang lalamunan. Ay nako, between yung lalamunan at saka yung aking hika, parang napakagandang tandem nito. Isang namamaos at isang hinihika. Di ba? Pero ang atin pong batas ay hindi paos. At nakakahinga naman ng husto ang ating Hindi humihingal. Ngayon, bago tayo mapunta sa mga numbers na dapat nilang tawagan, Attorney, ikaw ba nung nag-aaral ka dito? Ito, I'm bringing this up kasi itong parang laman ng social media, ng lahat ng mga dyaryo. Ikaw ba nung nag-aaral ka rito sa UP, undergrad, no? Hanggang nung abogado, nung nasa College of Law ka na, ikaw ba ever na-recruit para sumama sa NPA? Hindi. Ako rin hindi eh. Hindi naman ako na-recruit. So, hindi ko alam kung saan galing yung usapan na yun na ang UP raw, ginagamit ang pondo ng gobyerno para mag-recruit sa NPA? Definitely, hindi magagamit yung pondo para mag-recruit. Pero siguro, ang ibig nilang sabihin, ginagamit ang pasilidad na pinopondohan ng gobyerno as their recruitment ground. Ganon. Pero ako wala eh. Walang it never happened to me. Aktivista ako noong college at hanggang ngayon. Pero walang Ayoko namang sabihin, hindi na nila ako re-recruitin, komunista na ako eh. Kaya tsaka yung tawag nila ngayon, nung tawag ng mga ng ibang tao doon sa mga, itong recent na namatay sa yung Tubosa 19, ang tawag nila corn beef. Bakit corned beef? May mga ibang theory kasi raw nabistay ng mga bala, nagmukha daw corn beef. Yung isa naman, dahil daw maki-baka. Kaya daw yung corn beef. Baka kasi, yung corned beef ay baka. Oo, Kaya, masarap yung ha? Ano paborito mong corned beef? Hindi ako kumakain ng corn beef. Ay, paborito ko Delimondo. Sip-sip ka kasi. Delimondo. Ay, Katrina. Anyway, sige. Bigay mo na yung mga number na pwede nilang tawagan para makasali sila sa ating usapan. Opo, kung ang telepono nyo Globe, doon po kayo magte-text sa 0954-310-0331. At kung smart naman, sa 0961-770-8807. Kung hindi po namin masagot, sa araw na ipinadala nyo ang text, wag po kayong sasama ang loob. Hantayin po ninyo at sa mga susunod na episode ay masasagot po namin sapagkat ipipila po namin ang tinext ninyong katanungan. Okay. Ready ka na, sir? Sige. Okay, galing kay Mark ng Laguna, 27 years old. Na-emergency ang girlfriend ko due to severe infection. Pero pagdating sa public hospital, hindi siya inadmit at pinauwi kami kahit sobrang hina at dehydrated na siya. Dahil dito, nag-post ang kanyang ate online expressing frustration about the hospital's handling without naming the doctor. Pero nag-viral at may ibang nag-share ng similar experiences. Na-summon sila noon at
pina-public apology with which they complied with naman. Ngayon, after 5 months, may bagong post from another person na ito about the same doctor. Pero sila uli ang tinatarget at pinagbabantaan ng cyber libel case with 2.5 damages. May 2.5 million. 2.5 million damages. May laban ba ang family against this, and pwede ba silang kasuhan kahit nag-apologize na sila at hindi naman sila ang gumawa ng bagong post? Alam po ninyo, kapag ang ospital, kagaya ng sinabi nyo, ay public hospital, at ang doktor ay doon nagtatrabaho, sila po ay mga public servants. Kung magrereklamo po tayo, ay hindi po sila po pwedeng maging balat sibuyas. Kasi nga ay public hospital. Pero alam niyo, dahil sa ang ospital na publiko ang puntahan ng mas nakararami nating mga kababayan, hindi po nila talaga maa-admit ang lahat ng pupunta roon. Kaya may tinatawag po tayong triage. Yung po, titignan nila ang lahat ng dumarating sa emergency, kasi ang tingin ko emergency case ito. At base po sa kanilang pagsusuri, yung hindi pa dapat na i-admit, talagang ipauuwi muna yon, at ang uunahin po nilang i-admit ay yung talagang nag-aagaw buhay na. Yun ang priority. Pinapriority po nila kasi talagang hindi po nila kayang tanggapin ang lahat ng dumudulog na emergency cases sa mga public hospitals araw-araw. Kaya naman po yung yung girlfriend mo ay nakauwi at wala namang nangyaring masama sa kanya. Yung sinasabi mo na ay severe ang infection at sobrang hina at dehydrated, doktor po kasi ang magsasabi nun ang sabi po nung tumingin na doktor ay hindi pa naman ganun kasibir, hindi pa naman siya mag-aagaw buhay, talagang bibigyan lang naman ng gamot at paiinumin lang ng tubig, pwede pang umuwi. Kaya wag naman po nating mamasamain kung hindi natanggap yung ating mag-anak o yung girlfriend ninyo sa ospital. Bibigyan po natin ng good faith. Okay. Yung doktor na nag-attend. So galing doon, attorney, yung ate ng girlfriend nito ating texter, nag-post nga ng kanyang sama ng loob. Okay, pinag-apologize sila. Nag-apologize naman. Ngayon, meron na namang nag-post about the same doctor. Kaya nga yung doktor na ito ay nagbabanta. Sila ulit ang pinagbabantaan. Nagbabanta ngayon na magsidemanda ng 2.5 million damages sa kanila. Pwede pong gawin ng doktor yon, wala naman pong pipigil sa kanya na magsampa ng kaso. Pero ang sinasabi ko, baka matalo sila. Kasi po, public yung ospital at yung doktor ay public doctor. Ay siyempre, kung merong mga reklamo, o hindi po sila po pwedeng maging balat sibuyas at hindi nila po pwedeng i-assume na may bad faith doon sa mga nagreklamo kasi marami pala sila na gano'n ang hinaing. Opo, magpapaliwanag siya. At kapag nakapagpaliwanag siya, dapat ay masettle na yung kaso. Opo. Kaya alam mo, attorney, di ba, buti na lamang at nilampasan na natin yung panahon ng COVID, pero grabe yun talaga. Kasi lahat ng mga ospital, Puno. Hindi lang sa puno, naglagay na ng mga outdoor tents para makapag-emergency treatment. Yung yes. Di ba? Diyan namatay si Claire. Diba? Si Claire ay namatay nandun sa tent at nakapila para ma-admit sa isang ospital. Meron akong kakilala. Ako, paborito kong singer yun Isang malaking pangalan sa entertainment industry na Sandali, baka akala nila si Claire Castro. Ano yung pangalan? Hindi. Si Claire
de la Fuente. Sayang, ngayon lang tayo nagkatagpo. Sa kanya pala yun. Diba? Ah, Ngayon, may asma pa yan. hindi, meron Yang lagay na yan. meron pang isa. Bibirit pa mamaya yan. Meron pang isa na a big name nga na entertainment editor. Nagpumila siya para makakuha ng vaccination. Tapos, while waiting for the vaccination, doon nahawa ng COVID. So, by the time na na-injectionan siya, nasa loob na yung virus. In short, hindi na umubra nakatulong, oo. So, yun. ang Grabe itinurok talaga. sa kanyang vaccine Correct. kasi na-infect na siya. Nakasurvive naman. Hindi. Hindi nakasurvive. Naku, alam po ninyo, yung isang kapatid ni Bebet ay isang bayani ng COVID. Yeah, he was one of those who frontliner. Yes, mga frontliners yon na nasawi dahil sa COVID. Kaya siya ay tinuturing na bayani. Bayani ng COVID. Apa. Ngayon, meron na tayong caller. Sige. Taga-Ateneo kaya ito? Kasi Blue ang kanyang pangalan. Blue from Quezon City. Blue. Blue? Babae Hello kaya? po, Attorney Danny Artesi. Ay, Blue, babae ka pala. Bakit Blue ang pangalan mo? Ang favorite color ko po. Blue. Okay. Sige, anong tanong mo? Tanong mo. Kasi po, inihuli po yung kapatid ko po. Ngayon po, lumabas na po yung information niya po. Bali, 3 SIM po at isang 11 po. Ano yan? Parang Choppy. naka-on ba yung speaker mo? Yes po, sige po. Patayin mo. Nag-i-echo ka. At kaya hindi namin masyadong maintindihan ang dating ng tanong mo. Ano yun sa kapatid mo? Sir. Opo. Yung kapatid po po, sir, ang kaso niya po ngayon na lumabas po na information po is 3 SIM ko, isang 11 po. Ano? 3? Tatlong? 3 SIM ko, isang 11 po. Ano yung 5? Ano yun? Ano yung 5? Ano yung 11? Sige po. Yung SIM ko po, possession of dangerous drugs. Yung isa. Tapos itong pangalawa, delivery of dangerous drugs. Okay. So, Tapos ito pong pangatlo, sale of dangerous drugs po. Ayan. Tapos delivery po ulit. Okay. Di parang ang tawag dun sa kapatid mo ay pusher. Opo. Ayun. Sige, ano ngayon ang tanong mo sa amin? May possible po ba siya ma-playa bargaining po? Kasi first time lang din po ito eh. Nako, hindi ko masasagot yan sapagkat hindi ko po alam lahat ang detalye nung kaso. Kasi po, kung ngayon lang siya nahuli pero matagal na siyang sinusubaybayan, baka hindi po pumayag ng mag-plea bargaining yung At pangalawa, ang plea bargaining po kasi ay ginagamit ng prosecutor kung sa tingin nila ay hindi nila mapapatunayan yung lahat ng kasalanan niya. Mahihirapan silang patunayan o mahihirapan silang mangalap ng ebidensya o yung ebidensyang hawak nila ay hindi matibay. Yan po ginagamit yan ng prosecutor na, sige, mag-plea bargaining na tayo. Kasi pagka ikaw ay umamin sa mas mababang kasalanan, hindi na namin problemang patunayan pa yon. At ikaw naman ay makukulong na, magdurusa ka na. Subalit kung mabigat o matibay ang ebidensyang hawak ng prosecutor, hindi po sila mag-iisip na mag-offer ng plea bargaining sa akusado. Ilan taon ng kapatid mo, Blue?
33 years old po. 23. 33. 33. 33. Sino ang humuli sa Opo. kanya at paano siya nahuli? Bali, para po silang na by bus po. By bus. Bali yung nagpanggap. Parang yung pulis po nagpanggap po na Buyer. bibili po. Ganun po. Kaya nga. Kung matibay ang ebidensyang hawak nila laban dun sa kapatid mo, ay maski anong pakiusap niyang mag-plea bargain, baka hindi tanggapin. Pero kung mahina ang ebidensya ng pulis, kasi 3 yung kaso di pwede niyang isubukan, mag-offer siya, pwede hubang magpi-plead, doon na lang ho ako sa isa magpi-plead ng guilty, doon ho sa 2, wag na lang ninyong isampa. Ayan. Di kung pagka pumayag yung pulis, ang ibig sabihin nun, mahina yung ebidensya nila, kaya pumayag na sila. Kaya ang magdidesisyon nito o ang makakapagsabi kung mag-o-offer sila ng plea bargaining o tatanggapin nila ang offer ninyo ng plea bargaining, yung prosecutor. Opo. Okay. Kasi ako ngayon, hindi ko alam kung matibay ba ang ebidensyang hawak nila laban dun sa kapatid mo. Opo. Kung sakali po na makapasok siya sa plea bargaining po, mga ilang years or months po siya magtatagal kung sakali pong makapasok po siya sa plea bargaining po. Tsak na mababa kaysa dun sa pinakamabigat na parusang tatanggapin niya, bababa. Pero hindi rin natin alam kung hanggang saan ang ibababa dahil 3 yung kaso niya, hindi natin alam kung saan matitira, anong kaso yung ititira nila. At anong kaso yung pawawalan siya. What's the most number of years sa mga ganyang kaso? Ako, mabigat siya. Kung ano yan pusher Okay, medyo mabigat. Depending din ba yan sa kung gaano karaming illegal substance ang Palagay nakuha? ko, oo. Kasi yung isa possession, sa dami yun. Yun naman, yung pagbebenta. Pero bumigat na yun. Mabigat kasi yung ikaw ang nagbebenta. Okay. Pero alam mo yan, meron yang kadalasan may mitigating yan kapag siya mismo ay addict. Kasi pag addict siya, parang nawawala Wala na siya sa sarili. Oo, kasi parang kaya niya ginagawa para matustusan yung kanyang pagiging isang addict. Okay, Blue? Ay, nawala na si Blue. Opo, Sige, thank you po. Okay. Ay, nako. Ay, nako. Buti na lang hindi na EJK. Parang wala na kasing EJK ngayon yata. Okay. Nasa Hague na buhat naman kay Carlo, 32 years old, Pasig City. Nabangga ako ng motor last year after I made a sudden stop to avoid a crossing vehicle at siya ang nasugatan. Ayon sa police report, motorcycle failed to stop at hindi na ako naghabol dahil na-trauma na rin ako. Pag-cover ng insurance, na-cover ng insurance ko ang around 90K na repair. Pero ngayon nalaman ko na hinahabol pala ng insurance company yung rider for reimbursement. Natatakot ako na baka magalit siya at kasuhan ako ng reckless imprudence resulting in physical injury. Obligado ba siyang bayaran ng insurance at may chance ba na kasuhay niya rin ako? Yung po kasing insurance company, kaya po kayo binayaran, ay sapagkat naniwala yung insurance company base dun sa police report na wala kayong kasalanan. Kasi po, kung kayo ang may kasalanan doon sa aksidente, ay most likely hindi kayo babayaran ng insurance company kasi kayo yung may kasalanan. Unless na ang insurance policy ninyo ay yung tinatawag nating no-fault insurance. Pero as far as I know,
wala pang ganyang klase ng insurance sa Pilipinas, yung no-fault insurance, ano ha, na kay ikaw ang may kasalanan, kay wala kang kasalanan, immaterial. Basta nabangga ka, babayad ang insurance sa'yo. Okay, ngayon, sapagkat naniniwala ang insurance company na ikaw ay walang kasalanan, kaya ka binayaran. Hahabulin ngayon ng insurance company yung sa paniwala nila ay may kasalanan. At base dun sa police report, Yung motorcycle. yung motorcycle driver ang may kasalanan. Kaya hahabulin ngayon nila yung insurance company nung motorcycle. Hahabulin nila yon. Okay. Ang tanong, pwede ka bang idemanda nung motorcycle company? Pwede po. Nasa ganon, papigilan niya yung paghabol sa kanya nung insurance company mo. Sasabihin, ay sandali ho, hindi ho ako may kasalanan niya, kaya nga nag-file ako ng kaso. Kasi siya ho ang may kasalanan niyan. Okay, pero ito kasi last year pa. Meron kasing policy na nagpunta rin yung pulis eh. Nung nagpunta rin yung pulis, kung merong reklamo kasi yung driver ng motorsiklo. yung rider. Okay. Hindi siya papayag dun na sa yung motorcycle failed to stop. Kasi yun ang Yun ang nakalagay eh. Aha. Police report. Na kung hindi totoo yun, magrereklamo siya. Mukhang hindi siya nagreklamo, so most likely ay tinanggap niya na kaya siya nabangga ay hindi kasi nakapagpreno sa tamang time, hindi timely nakapagpreno yung motorsiklo. Kaya idemanda man po kayo niyan, ang tingin ko ay madidismiss. Kasi nga yung police report naman ang pagbabasihan ng piskal kung isasampa ba niya ang kaso o hindi. Ang ang nakalagay, sa dulo, yung, inaano sa kanya, reckless imprudence, ano yun? Baka daw siya kasuhan ng reckless imprudence. Yung pedestrian ito, no? Hindi, siya yung ang nakabangga sa kanya yung motor eh. Bakit siya ang kakasuhan ng ano? Kasi siya yung sasakyan eh. Nabangga siya sa likod. Di ba? Ganun ang intindi ko. Siya ay nagpreno, yung nasa likod niya na motor, bumangga sa kanya. Ngayon siya, hindi na nagreklamo. Ang tingin ko, sabi siguro niya, may insurance naman ako. Sa insurance Covered company na na lang ako magrereklamo at wala naman akong kasalanan dito. Ay di mako-cover ako. Ay yun namang insurance company, binayaran siya on the basis of the police report. Yung police report na yon ay hindi naman inobjekan nung motorcycle driver. Di parang may ang lumalabas ngayon, tinatanggap niya yung police report na siya yung may kasalanan. Hinahabol ngayon yung motorcycle driver ng insurance company para dun sa 90,000 na ibinayad ng insurance company dun sa car owner. Hay, Gumulo nako. ba? Gumulo. Grabe. Ayan. Anong next question Hindi, ang tanong niya, pwede daw ba siyang kasuhan? Yes, pwede ka pang kasuhan. Okay, pero ang tingin ko, yung kaso hindi magpo-prosper. Madidismiss din yun. Dan, Closing na naman ba tayo? pambihira naman. Iiwanan mo na naman ako, babalik ka na naman kay Attorney Dan Gabi. Syempre naman. Oo, alam mo naman Sige, holding hands muna tayo. Habang holding tayong hands dalawa magkasama. Sa lahat po ng mga nag-text, nag-comment at nag-message sa aming Facebook page, maraming salamat po. Hindi man namin naitanong yung inyong gustong ipaalam sa amin, darating din tayo dyan. At saka, huwag niyong kalimutan pag-aralan nyo rin yung iba pang kaso na aming pinag-uusapan dito sa show dahil makikita mo kung may hawig sa inyo, kung dapat mo bang baguhin yung original na text na question mo dahil may mga ugnay-ugnay talaga yan. Sumasanga-sanga. Kaya lang, pero sasabihin na ako,
may ibang pagkakaiba. Merong pagkakaiba yung kaso ko sa kaso na nadinig ko eh. Magtatanong yan, Chuck. Ay nako, ako po ang inyong lingkod sa usawera ng bayan at mahiyain, Bibeth Orteza. Attorney Danny Con po, abogado de Campanilla ng Bayan, hanggang sa susunod po nating episode. Bye-bye!